welcome back to another vlog, another day, another adventure ulit. So we are going to Lisbon today. Magtitake kami ng bus. Supposed to be train yung ititake namin. Kaso nga lang, meron silang, pangalan nito, strike sa train. So buti na lang yung bus, hindi. Kaya magbabas tayo instead of train. So 3 hours yung bus ride natin papuntang Lisbon. So yeah, it's a long day again. And gusto ko lang i-share sa inyo tong pinag-istehan namin ni Papa Dave. It's a really nice Airbnb. Ang pangalan nito is Look at Me Airbnb. So meron silang kitchen. Yung kitchen nila ito. So i-open nyo siya. Like ganito. Ayan. And then makikita mo na yung mga dito. Kitchen. Pwede kayo magluto. Ang daming mga plato dyan. Meron silang dining table. Meron silang sofa. Meron silang pa-view dyan. It's really nice. Bed is comfy as well. Ayan, cabinet. Ang daming blanket. Alam nyo, sa totoo lang malamig dito sa Porto. Lagi kaming naka-jacket pag lumalabas. Pero siguro mga around, hindi ko na na-feel kahapon kung gaano siya kainit kahapon kasi as what I said, na-hospital ako. After ako na hospital, natulog ako ng maghapon, alas 7 na ako ng gabi, nakalabas. So, yeah. Okay, we are ready to get a breakfast. And then, ready na rin yung mga gamit namin. After ng breakfast, we will just gonna take our luggage and then we will go to the bus station. Tingnan nyo tong namin mga kalalas, itong entrance ng Airbnb. May mga pintuan siyang colorful. Kala mo totoong design lang pala. Is it cold? No. Okay, I didn't bring my hoodie or my jacket. Oh, not bad. Ooh! You didn't catch that. Okay, let's find our coffee shop. May holiday pala sila dito. No? Corpus Christi? Crispy? Crispy Corpus. Corpus Christi. It's cold. You said it's not cold. Oh my gosh. Lamigin talaga ako. Alam nyo, sa Europe, ang nagugustuhan ko dito is yung yung mga building. Pag siya, yung mga, alam mo yon, yung unique. Unique ang Europe sa mga old buildings. Kaso nga lang, minsan meron din silang, yung mga tao sa Europe, minsan meron silang mga ugali na hindi ko maintindihan. Siguro hindi sila sanay sa mga kagaya nating Asian or something. Or ewan, kung hindi ka marunong magsalita ng salita nila, parang iba yung trato nila sa'yo. Parang ganun. Ako lang ba nakaka-experience no? Where are you going? Kasi kahit sa Paris, mga ganyan, parang madalas sumisigaw sila. Akala mo galit sila or something like that. Pero kahapon, yung experience ko or kagabi, doon sa may bilihan ng souvenirs, yun yung pinaka talagang worst na experience ko. Yung tawagin akong bobo or something like that. Like, come on. Kakaloka siya. Hindi ko makalimutan yun Sinigaw-sigawan ako kagabi. Nagtitingin lang ako ng magnet at bibili ako. Customer naman ako. Pero I don't know why. And wala namang customer doon. Ako lang mag-isa. Babe, don't cross it, okay? It's red light. Oh, look, mga kalalas, oh. Ito yung hindi ko nakita. Yan. Simbahan. May simbahan dito na malaki. Hindi ko yung nakita. Bawi na lang tayo sa Lisbon. Natakot akong pumasok sa souvenir shop. Baka kasi sigawan din ako. Sabi ni Papa, hindi naman lahat ganun. Pero yung trauma na binigay sa akin ng lalaki na yung kagabi, nainis ako. Grabe. Yung mga mga kalalas. Mga building dito. Alam nyo ba, dito sa Porto, or sa, Portugal, yung sila, kaya yung souvenir nila is tiles kasi may mga building sila dito, tulad niyan. Yung sa taas, lumang tiles. Sobrang gaganda minsan pag may madaanan kayo na building na may mga gawa sa tiles. Ma-amaze kayo, lumang tiles yun.
At least meron tayong konting pasilip dito, no? Buti na lang naging okay yung pakiramdam ko. Oh. Yun siya, yung tiles. Cool. Looks good. Oh, wait. But they're so sweet though. Wait. They're a sweet. Yeah, let's go to this one. Yeah, let's go to the other one. Small country, eh? Yummy. Carb pa more. Look at this one. Egg tart. Ito ang famous dito sa sa Portugal. Egg tart. Ang daming masasarap na pagkain, mga kalalabs. Nagtatanong ako ngayon kung pwede mag-take ng video kasi sometimes they don't want it. So, looks good. Yummy. Grabe yan, mga kalalabs. Ano kayang tawag sa cake na yan? So, yung iba, chocolate. Yung iba, meron siyang orange sa taas. Wow, kung ano mahilig kayo sa sweet, ayan. Pwede kayo dito. It's good. So, hindi ko alam kung ano to, kung ano yung nasa loob. Thank you so much. And the coffee is here, Americano. And then, egg tart. Ano yung nasa loob nito? Tuna. Tuna pie. Kain po. Tuna pie. Did you say tuna pie or tuna pie? Tuna pie. Tuna pie. Tuna pie with the egg pie. Did they put milk? Okay. Coffee. That is a good egg tart, mga kalalabs. Totoo ang chismis na ang egg tart dito sa Portugal is the best. What do you call it in their own language, love? That egg tart? Pastel de nata. Pastel de nata. It's yummy. Yummy? It's not eggy. No. That's the challenge is Yeah, when you make that, yeah. when you make it like a lot of times in Asia, they taste rather eggy. Yeah. Here is no, you don't taste like that. It's really good. Balik na kami sa Airbnb and then pick up our luggage and we will go to the bus station. Siya nga pala, mga kalalabs, dito sa Airbnb namin, kailangan mong mag-leave ng tourist tax, 12 euro. Hindi namin alam bakit cash. Usually, they take it by the dapat pag nagbayad ka ng ng rent mo or basta yun na yun. So everywhere you need to pay, like Tashkent, Almaty, Samarkand, mga ganon. Nagbabayad kami ng tax. Hello! Okay. Sige tayo, over. Nandito na kami sa bus station, mga kalalabs. Hintayin lang namin yung gate namin. Wala pa maaga kami napunta dito. Oh! Ito naman yung ito yung monitor nila kung saan nila ilalagay yung gate number. Parang airport lang din, no? Tutok yung araw sa atin. Wala tayong makitang view kasi ito nakasara. Nilagyan nila ng ganyan. Yan, comfy naman yung upuan dito sa bus. Meron silang pa-free na granola at saka water. So, kumuha ko ng 2 granola. Napagalitan pa ako, sabi nung driver, isa lang dapat. Sabi ko, kasama ko yung asawa ko, 2, kaya kinuhanan ko na siya. Grabe naman yung mga tao dito. Like, nagalit siya sa isang maliit na granola, B.
Kaloka. Ano ba yan? Yung experience ko sa mga tao dito sa Portugal, hindi masyadong maganda. Meron yata silang pangalan nito, bet na tao. Hindi nila bet ang Asian na kagaya ko. Sana hindi natin ma-experience sa Lisbon yan. Kasi nasad ako dito sa Porto. Nakakaloka. Itong upuan pala namin, that's what I said, comfy. Meron din siyang pa-table. Lagayan ng mga anik-anik dyan. May charger. Okay naman siya. Anyway, arrival natin sa sa Lisbon is 1:15. So 3 hours siya. On time naman yung bus. So that's good. So itutulog ko lang ng slight para may energy akong magdala mamaya. At hindi tayo masyadong, alam mo yun, haggard-over. So sana naman tayo. Biyahe ng biyahe. My love, what did Yo. you learn? I learned today that blind people don't knock things down. They're thinking, oh wait, let me close my bag. Oh my God, mga kalalabs. Na-trick kami kanina sa may ticket. We are trying to get our ticket. And then, dito sa train. Tapos merong isang bulag, ni-knockdown niya yung isang, parang lagayan ng mga papers na fill upan mo. Tapos merong isang babaeng tumulong. And then I realized, wait a minute, trick yun. Nanakawan kayo. Like pickpocket. Oh my God, ingat kayo, no, mga kalabs. Welcome to Europe talaga, be. Ano ba yan? Tinignan siguro yung bag ko kung naka-open. Before ko nilapitan, before ako tumulong, kinlose ko muna yung bag ko, tapos inipit kong ganyan. Tapos napansin ko yung babae, dumidikit na siya sa akin. Kunyari, tumutulong din siya doon sa bulag. So tapos nung titignan ko, bigla na lang silang nawalang dalawa. So means to say, tinitrick nila yung mga tao. Kaya mag-ingat kayo lalo sa mga train na yan dito sa Europe. Kasi ang daming pickpocketer dito. Maraming magnanakaw. Ay, buti na lang sabi ko, wait. Sabi ko ganun, parang trick yun na. Sabi ko ganun kay Papa. Sabi ni Papa, binabantayan nga kita, sabi niya. Kasi, yun nga, mahirap tumulong dito kasi hindi mo alam na trick yon. Kasi biruin mo yung bulag. Sabi ko, bulag yun eh. Sabi ko, dapat ang inaano niya, alam niya kahit bulag siya. Kasi meron siyang tungkod eh, ginaganon-ganon niya. Sabi ko, pag bulag yun, alam niya na wrong way siya. Kasi merong mga line sa iba't ibang station na doon dadaan, na susundan ng mga bulag. Kasi madalas kong makita yun sa China. Sabi ko, nagtataka ako sa China kasi marami silang ganun na parang rough. Yung para yun sa mga bulag na naglalakad sa train station or sa mga daan. 'Di ba? Gets nyo ba? So, ingat kayo, no? Kasi muntik na kami. Biruin mo yun, 1 second pa lang yun, 1 second of our arrival here in Lisbon. Tapos, mananakawan kami. My gosh. Kaya sabi ko, hinold ko na yung bag ko. Oh my, gulay. Anyway, waiting kami sa isang train and then last na train na to, nag-take kami ng first train, 5 stop, and then this one is the last one, and then hotel na tayo. Dito na kami sa city, mga kalalabs. Hanapin lang namin yung hotel namin, drop off the luggage. Para makapamasyal kaagad tayo. Or pahinga muna, work, and then pasyal. What is that? Oh, my favorite. Oh, hamon. What time is it? 2. Oh, hamon. Let's buy it. Looks so good. My favorite. Welcome to our room. Cutesy ng room. Tapos, Room lovers. meron tayong What's that? It's a sparkling wine, love. It's rosé. Rosé all day. Wow, you should drink that, okay? It's $400. $400. Coffee, free cookies doon sa lobby. Oy, I like that, yung pa-painting dyan. Bathroom is bigger than the room. What's going on? Ooh, I like this bathroom. Wow, ang laki ng bathroom na to, Parang mas malaki siya sa room namin.
Kaysa dito, oh, tingnan nyo, oh. Diba? That's okay. And this is our view. Oh. Tapos may tao pala dyan, no? Okay, pahinga kami saglit and then labas tayo maya-maya. Time to explore, mga kalalas. Wow. Gusto ko to, kanina pa. But then we will have that later. We're going to the market, right? We're going to the market, mga kalalas. Paborito ko to kasi nung natikman namin siya sa Barcelona, sobrang sarap niya. Like, alam mo, prosciutto or ham. Yummy. Ang kinagandaan ng hotel namin, mga kalabs, malapit siya sa lahat. Like, shopping, and then yung pasyalan, sobrang, like, nice. We're in the middle. We're going up there? No, it's just a really old elevator. Okay, so are we taking that elevator up there? No, but you see how it goes up because it's a hill, right? Yeah. Instead of taking the stairs, Yeah. take that old elevator. And that elevator is from year 1900. Oh, wow. Look. Tingnan niyo, pakita ko sa inyo, mga kalalabs. That one. That's the old elevator. Wow. Oh, wow. Now, when the police come, these people jump whoosh, so Really? fast. These people who yeah, sell they're not allowed this- to sell. When the police Ah. come, they just like they're able to get them like Oh. Oh, look, mga kalalabs, oh, Chorus Restaurant. And then we're gonna go up there first. May nagbebenta ng mga fake bag, oh. Dito pala sa Portugal, mga kalalabs, ano siya, hills. Pataas yung kalsada. So kung hindi nyo kaya mag-akyat baba, hindi kayo pwede dito sa Portugal. Pero meron namang transportation. May Uber sila dito. Kaya wala kayong problema. And meron din tayong ano, oh, mga ganito. Ito, rentahan nyo. Kung ayaw nyo umakyat pataas pababa. Oh, exercise to be. And ito palang dinadaanan natin, mga shopping area. So, maganda mag-shopping dito. May mga gusto akong bilhin, mga souvenirs, ganon. Pero pag may nakita din ako na gusto ko, then I will check out. Sabi ko kay Papa Dave, mamaya after kumain, tapos babalik sa hotel, ikaw na lang bumalik sa hotel. Tapos ako, ikot-ikot ako na magtingin-tingin ng mga gusto kong bilhin ba. Kasi wala naman ako nabili sa mga ibang lugar na pinuntahan namin. Sa China, yes. Wow, that is a big one. Ah, that's good. Huh? We're gonna buy that one for on the way home. No. By the time we get home, it's already bad. Tingnan nyo, ang dami nilang mga alahas na ganito. Yung bracelet siya. Magkano kaya? Ah, hindi ko alam kung totoong yun. Gold, pero I don't think it's real gold. Kasi, hindi siya real gold. Ito ang nabili ko sa sa China, mga kalags. Hindi siya nag-fade. Na, ko na to, nalagyan ko na ng pabango, ng sabon, lotion. Hindi siya nag-fade. So, that's good. Souvenir ko sa sa China to. Pinihingal ako, mga kalalabs. Oh my God. Kasi naman, taas. Oh, is that coins? No. Duh. Cool. That's cool. Right? Pwede kayong bumili ng mga you can put it, display souvenirs, ganyan. Ang dulas nito, mga kalalabs, yung mga tiles nila dito, oh. Ay, for sure, pag umuulan, ay nako, ang dami siguro na aksidente dito, nadudulas. Tiles siya eh. My gosh. Pababa tayo ngayon, mamaya aakyat tayo pabalik. Tignan na lang natin kung ano mangyayari sa atin. Yung pupuntahan pala naming market, mga kalalabs, ang pangalan ay Time Out Market. At meron na sa Oak Ridge Mall yun, sa Vancouver. So pagbalik namin ni Papa Dip, pupuntahan din namin yung Time Out Market sa Oak Ridge Mall, sabi ni Papa Dip. May nagtanong sa akin, tinatanong ko nakapunta na daw kami. Wala pa kami sa Vancouver, di pa kami nakabalik. So pagbalik namin, for sure pupunta kami doon kasi may kaibigan kami na may
May restaurant din doon sa Time Out Market. Thai restaurant yun eh. Magkano kaya ang ano doon? Kasi for sure. Kasi high, parang ano yun eh. Food court na high-end. Time out muna tayo, Charis. Time out market. So we will find our food. What they have. What is that, love? These are very Portuguese. They're codfish, salted cod. Looks That's very good. famous here. Yeah. That looks good. Yummy. Marami tayong pagpipilian na pagkain, mga kalalabs. So dito, maraming seafood, ganyan. Burger. Check this out. This one. Oh, yum. Oh, I want that. Gusto ko yan. Looking good. Seafood heaven. It's good. Tingnan nyo naman yung crab nila dito. Ang lalaki ng ng ipit-ipit ng niya. Legs niya. Nag-aaway sila, oh. Sabi nung lobster, me. Get me. You know, I think they look Wow. healthier in TNT. What? At TNT, they look healthier. They're fine. Wow, what do you mean? It looks good. Look, hi. These look very healthy here. I'm joking. In TNT, they look kind of scary. No, they're fine. Come on, babe. Look, these are. Hello. Do you want me? Yes, I want you. Pinaglaruan yung mga crab. Hanap kami ng ibang restaurant, mga kalalabs. Walang nagustuhan si Papa Dib dun sa Time Out Market. Kaso nga lang, paakyat to. Oh my gosh. Tingnan niyo yung mga tiles sa mga kalalabs, sa mga building. O, diba? Kaya sila may souvenirs na parang tiles kasi yung mga iba't ibang building dito, meron silang mga old tiles na nakakabit. Hindi ko alam kung saan tayo dinadala ni Papa Dave. Parang napunta tayo sa mga sulok-sulok ng Lisbon. What? I think they're not open. Akyat baba. This is like a random back alley. Oh. Oh, everything's closed. That's why it feels so abandoned, Yeah. right? Because it's a holiday. Oh yeah, it's holiday today pala, mga kalalabs. May mga restaurant shop na sarado kasi may holiday pala sila. Pero yung mga restaurant meron namang open. Kasi syempre, 'di ba, alam nila na maraming tourist pumupunta dito. Kaya hindi sila pwede magsarabi. Yung iba lang. Nahanap namin yung restaurant na kakainan natin, mga kalalabs. At nakapag-order na kami ng pagkain. At ito yung ating in-order, fish and sardine salad, tapos rice. Kain po. Si Papa din, ang dami niyang problema. Dumadagdag siya sa aking mga iniisip. Babatukan ko na to, charot, ang joke lang. Where's our last? Oh, this fish pala, mga kalabs, it's called bacalao. It's a codfish, salted fish. And the sardines look like a Do you remember those little sardines that were trying to serve us in the market? Look at these. yeah, yung kasi yung sa may what do you call it? Time market. Siya yung kasi tourist nga doon, touristy place. So it's a tourist prices. So sabi namin, yeah, oh good, yeah. Thank you so much. Yeah. Syempre rice is life, okay? I got my rice. So sabi namin ni Papa Dave, para namang yung doon, sabi ko gano'n, wala naman tayong nagustuhan na pagkain. Let's find another one. Sabi niya, okay. So we found this place. And so far, so good. Kain. The sardines good, love. It's so yummy. This is how we need to. So we're going home soon, and we got to get our health back. Yeah. And this is the Mediterranean diet. This Yeah, is our fish. most heart-healthy food. And maybe True. we should start learning how to cook in like this. But where do we get these sardines? I know. I'm trying to find that in Vancouver. Because they're fresh or not canned, right? Pero mamaya, bibili kami nung nakakan because they're famous in their sardines here. Canned sardines. So, we're gonna get that. It's good.
Love rice. If you don't like, there's potato. Ooh, the bones. Let's try this bacalao. It's bacalao fish. My first time. First time eating this. Trying it. Okay, let's try it also. How is it? Squeeze the lemon. Where's the lemon? Careful the bones, okay? Yeah, is it? I didn't see bones. Okay, let's try this bacalao. Buttery. Not bad. It's good. It's good, it's good, it's good. They also have vinegar. I think it's vinegar. Kaya nga natin lagyan ng vinegar. And eat this with rice. So good with vinegar, love. Try it with vinegar. We didn't like the food, love. We didn't like it. We didn't. You see that? We didn't. Masarap siya, mga kalalabs. Na-enjoy ko siya. I feel like I really need that rice. Wow. I like the fish too. What do you think about the codfish? It's good? With the vinegar, it's really good. So, ayan. Try nyo ang Boltados Sabores. It's really good. It's yummy food. Busog-lusog tayo ngayon. Pabalik na kami sa hotel, pero may dadaanan pa daw kami ni Papa Dave. Sabi ko kay Papa Dave, huwag mong tapusin yung mga dapat makita. Bukas wala na tayong gagawin. May full day pa kami bukas before UK. Sabi ko, wag tayong like, alam mo yon, wag tayong basta-basta kasi minsan pag nasosobrahan, nagkakasakit tulad nung na-hospital ako kahapon. Kaya sabi ko, take it easy. Looks nice to walk around here. There's a lot of restaurant actually in this sa mga alley na ganito. And much better. Yeah. And much better kasi di siya yung touristy area. Like yung price is good. So yung meal namin nasa $50 or something like that. We got 2 drinks and then 2 meals and rice. Worth it naman siya. Kasi masarap. Souvenir market. Haha, nice. Mga pagkain din pala dito. Mga souvenirs. So, pwede kayong kumain, magtambay, mag-shopping ng anik-anik. Ganda ng view, mga kalalabs, oh. Wow. Maganda talaga yung mga magnet nila dito, oh. It's beautiful. Intelios. Yeah, it's kind of like they're thing, expensive. oh. So cheap too. It's affordable. Wow. And then you should get this one as well. Right? But not now. Bibili ako pag handa na akong mamili. But for now, tingin-tingin lang. Tingin-tingin lang tayo. Ang dami mga restaurant dito sa mga... Ang galing. Kahit saang sulok. Ganda ng view. Kita nyo ba yan? Buti na lang blue sky, no? Look at that. So beautiful. Love it. Sardines heaven tayo, mga kalalabs. Oh my gosh. It's a lot. So different flavor siya. Ang galing nito, 1973, 1974. Like, meron siyang 1982. 1987 ako Nasaan ba yun? 1987. Oh, ito siya. Ito ako. Oh my God. Alam niyo masarap to mga kals kasi na-try ko na siya. Nung pumunta si Papa Dave dito, bumili siya ng ganito. So, maganda yung lemon. Yung may lemon. Yun yung masarap. Wag lang yung tomato. Yung may tomato sauce, hindi ko siya bet. Pero yung sardines na may lemon, yun ang masarap. I know, looks so good.
Hindi ko alam kung ito yung bibilhin natin. Isang ganito. Kasi nakalagay na siya dyan. Pero, ang problema, yung flavor, hindi mo alam kung ano yung nasa loob. So, gusto ko yung make your own flavor. Hindi muna namin binili yung sardines kasi meron pa naman kaming foldy tomorrow. So, kinuha ko tong ano nila, catalog nila para makapili ako kung ano yung bibilhin ko bukas. Kanina pa kami dito sa hotel, mga kalalas. May mga tinapos lang kaming trabaho. Tapos, nakapag-edit ako ng vlog. And makapanood nyo siya. Pag napanood nyo to, napanood nyo na. So, maraming salamat po. Umiinom lang ako ng mint tea. Para akong kinabag. Ano bang nangyayari sa akin? Kung ano-ano na lang like kabagin or na-bloated or my gosh. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Anyway, mag-e-end na rin ako ng vlog, mga kalalabs. Kasi yung gagawin lang naman namin ni Papa Dave, sa labas kami. And then pupunta lang kami sa isang restaurant ulit kasi gustong uminom ni Papa Dave. So, samahan ko lang siya. Simple lang naman yung gagawin namin dito. Walking, ganyan. Explore, eating. And bukas, saka ko na lang bibilihin yung sardines para may madala kami sa Canada. Yung kasi yung paborito namin yung sardines. Pipili na lang ako ng flavor. And tomorrow ulit. Let's see kung anong ganap tomorrow. But it's our full day tomorrow. There's other places that I saw, lab. Kasi naglakad-lakad ako, nagtitingin-tingin ako ng pwede kong bilhin. Marami kasing saradong shop, mga kalalabs, ngayon kasi nga holiday nila. So wala akong nakita. Sabi ko, ikot ako ng ikot, tingin-tingin. Wala ako talagang magustuhan. Sabi, ano ba yan? Magnet na naman yung bibilin ko, tsaka sardines. Wala talaga. Like, ang dami-dami namang pagpipilian, pero ayoko din naman na i-force yung sarili ko na bilhin yung bagay na, alam mo yun, para lang may masabing mabili, diba? Kaya, mapili kasi ako. Simple lang yung mga outfitan ko, or simple lang yung mga gusto ko, pero mapili din talaga ako. Parang iniisip ko, ay, ito ba yun? Bibilin ko ba siya? Carry bills ba? Parang isipin ko muna yan. Hindi ako basta-basta bumibili ng mga anik-anik talaga. Sa pagkain, yes, yun. Pero yung sa mga, bagay-bagay, nabanggit ko na to before kung mahilig ako mag-collection ng mga anik-anik, ang dami ko nang nabili. Kaso nga lang, di talaga ako mahilig. May certain things na gusto ko, yung swak sa panlasa ko. Alam mo yun, swak sa gusto ko. Gets nyo ba yun? Hindi ako talaga bumibili ng di ko pinag-iisipan or gusto ko ba yan talaga? Ganun ako. Isipin ko talaga paulit-ulit. Hindi basta-basta kasi alam niyo naman, 'di ba? Mahirap kitain ng pera, B. 'Di ba? Kaysa naman masayang. Dapat kung bibilin mo, isusuot mo, gagamitin mo, ganun 'yun. Kaya kailangan talaga think 1,000,000 times because it's euro. Anyway, I'll be ending my vlog, mga kalalabs. Maraming salamat po uli. Again, pag pupunta kayo ng Europe, kahit saang lugar yan, sa sulok ng Europe, mag-ingat kayo. Kasi muntikan na nga kami ni Papa Dib kanina. Grabe, I can't believe that is such, like, oh my God, that is so, like, dramatic. Like, you know what happened to our train station lab earlier? With the grandpa? Like, it's very perfect, eh? Like, perfect. Alam niya to the point na tutulong. Ako maawain ako. Hindi pala pwede talagang basta ka na lang tutulong. Kasi sa iba't ibang bansa, merong mga trip yung mga scammer or yung mga, alam mo yun, yung magnanakaw ng mga yan. May talagang I remember you told me about Cambodia, right, love? Like Cambodia, if you help someone, you're the one who's gonna pay for them, right? Like you told me, like about Cambodia. Is it Cambodia? Like when you help someone who got accident. Oh, yeah. Yeah, right? And then if you help them, it's your responsibility now to pay them. Right? That's what you told me. So, yeah, ang daming mga manloloko ngayon sa mundo. Kaya ingat-ingat kayo. So, yun lang yung maiano ko sa inyo. Masasabi ko, wara crazy.
Anyway, hindi mawala yun sa isip ko. Talagang na-trick ako ng madali. Thank you all for watching. Good night na. Good night. See you tomorrow again here in Portugal. Bye!